Sa kasalukuyan nandoon ang ating bida sa mansion ng Frontera, habang ay nakaupo at kumakain halatang naiilang si Lloyd dito dahil ang kanyang ama ang kaharap niya ngayon, at hindi siya masyadong agalo para lang maiwasan ang kanyang ama pero napapaisip lamang si Lloyd na paano kung hindi siya pahintulutan ng kanyang ama na magtrabaho sa konstruksyon. Nagsalita na nga si Arques at sinabi nito na hahayaan niya siyang marinig ang tungkol sa mga pangyayari. Tinanong din niya si Lloyd na ano ka ba nitong oras lang, at hindi na kailangan ng mataas na paliwanag. Sumagot si Lloyd na ang may-ari ng tindahan ng alak ay nag-order sa kanya ng silid painitan kaya ginawa niya agad ito sa isang seryosong muka. Tinanong ulit siya ng kanyang ama na gumawa ka ba ng kasunduan sa mga tao patungkol sa mga ari-arian, at sumagot si Lloyd mukhang alam man niya ang lahat. Sabi naman ng kanyang ama prioridad natin ang pag-aalaga sa mga tao at hindi matitiis dito ang pagsisinungaling sa kanila at panlilinlang sa kanila. Kaya sinabihan ni Lloyd ang kanyang ama na hindi naman ganun kaya wag na siyang mag-alala. Napapaisip na lang si Lloyd na inaasa na kahit anong gawin niya palagi mali ang pagkakaintindi ng iba rito. Tumayo na si Lloyd at sinabihan niya ang kanyang ama na kung wala na itong sasabihin sa kanya kaya kailangan na niyang umalis at sa isip niya na kailangan na niyang magmadali. Pagtalikod niya sa kanya, ng ama sinabihan siya nito na dahil ba sa sitwasyon sa kanilang pamilya kaya siya nagkakaganyan at nagtaka si Lloyd sa sinabi ng kanyang ama, dagdag pa nito na mayroon din siyang mata at tenga kaya may karapatan siyang malaman ang mga nangyari. Sinabihan si Lloyd ng kanyang ama na huwag siyang mag-alala dahil malalagpasan din ng tatay niya ang suliranin nito kaya bilin niya kay na huwag siyang lumihis mabuting landas. At tahimik na napatingin lamang si Lloyd sa kanyang ama at narinig na niya ito dati nung siya pa ay Kim Soo-ho at ang sabi ay wag siyang mag-alala ayos lang ang lahat kaya gawin lang. Niya ang kanyang makakaya at ito pala ay nanggaling sa kanyang ama dati. Sa isip niya na ayos lang talaga ang lahat pero ito pala ay kasinungalingan lahat. Napatanong lamang si Lloyd sa kanyang sarili na mukha ba siyang kaawa dahil sa sinumpag pera na ito. Sinabihan niya ang kanyang ama na wag itong susuko dahil ako din at tuluyan na siyang umalis. Naalala din niya noong nakalipas na mga taon nabi niya din ang mga bagay sa ito sa kanyang noong siya pa si Kim. Habang si Lloyd ay naglalakad nag-iisip siya na mayroong 32 uri ng A at 57 uri ng B at natanggap na niya ang kalahati ng paunang bayad para sa konstruksyon. Bigla siyang napahinto at nagtaka kung sino ang dalawang tao sa kanyang harapan. At ito pala si Loan Shark Meatloaf at Loan Shark Shiloh. Napatanong si Lloyd sa kanyang sarili na wala ba silang respeto dahil hindi man lang sila bumati sa anak ng Baron at diretso lang na naglalakad. Ang dalawa, paglingon ni Lloyd ay patungo ito sa silid ng Baron kaya alam na niya kung sino ang mga taong yon. Pagpasok nila sa silid ng Baron agad naman nagsalita ang isa sa mga maniningil na hanggang kailan ito ipagpapaliban ng Baron at sabi naman ng matabang maniningil na meron na lang siyang 5 araw bago ang napagkasunduan. Dagdag naman ng matabang maniningil na kung patuloy siyang humahagugol hindi na sila mananatili dito. Kaya tahimik lamang si Barn rito. Habang nakinig si Lloyd sa kanilang usapan sinigaw si Baron ng payat na maniningil at sinabihan niya ito bakit sobrang tahimik ng Baron hindi ba siya kukuha ng pera mula sa pagbebenta ng mga bagay sa mansion. Napangiti lamang si Lloyd habang nakasil IP nila at napasabing ito ay magandang pagkakataon para may subukan siya sa mga ito at tama lang na siya ay magpakita na parang walang magandang gagawin base sa kanyang muka. Noong nandoon pa siya sa kanyang silid tinignan niya ang kanyang recorded RP at nakuha niya ito sa pamamagitan ng pagtaas ng favorable impression sa kanya ni Habil. Napapaisip siya kung saan niya ito gagamitin at lumabas system na may nakasulat na maaari niyang mapagbuti ang kanyang kasanayan gamit ang mga nakolekte niyang RP. Sabi niya sa system na ang walang hiyangta ay kaya palang magpaliwana. Ng mabuti, at nainis ang system at sinabihan siya na ayoko na tapos na ako. Humingi naman ng tawad si Lloyd dito at hindi na daw ito mauulit sabay nag-loading ito at may parang magical cycle na lumabas. Sa kinatatayuan ni Lloyd, nagtaka siya rito at kasabay nun may mga lumabas na bagong mga kakayahan habang papataas ang magical circle sa kanyang katawan. Nabigla ang system dahil may kaalaman pala si Lloyd kaysa sa kanyang inaakala at galit naman na sumagot si Lloyd dito na siya ay dating scholar na may malalaking mga grado. Lumabas ang mga kasanayan sa system at ito ay basis kasanayan na may nakalagay na basic measurement na nangangailangan ng 15 RP at basic design na nangangailangan ng 20 RP. Napaisip si Lloyd na hindi niya alam ang kung para saan ito at meron naman sapat na RP kaya pinaidat niya ng sabay ang dalawang kasanayan at bigla ito pumasok sa kanyang mga mata at napapasigaw lamang siya dito. Pumunta siya sa bintana at binuksan ito sabay sinubukan niyaan
G kasanayan, napasabi siya na totoo ba kahit hindi siya nagsusukat ng GPS ngayon ay magawa na niyang sukatin ito gamit ang kanyang mga mata. Sinubukan din niya ang isang kasanayan ang basic design at gumuhit siya sa maitim na screen. Napasabi lamang si Lloyd na ito ay talagang nakakatulong sa kanya dahil sobrang hirap magguhit noon sa papel. Pagbalik niya sa kanyang kama napapaisip siya na ang kanya ng trabaho ngayon ay mapapadali pero kaya ba ni Habil natakpan ng isa pang tao sa pagtatrabaho sa construction? Napapasabi siya na kung meron ng alam sa paggawa ng malalaking kagamitan at hindi ni alam kung pwede bang mag-summon ng kahit isa. Lumabas naman ang system na ito ay maaaring i-summon. Napasabi si Lloyd na totoo ba ito na may nagugulat na muka, may nakasulat sa system na kailangan ni ang mamuhunan ng RP para gumuhit ng isang ilusyon na species at sa baba ay may nakalagay na maraming katangian at kasanayan kaya pamuli na ng tapat na kasosyo sa pantasya ngayon. Napasabi si Lloyd na arang patalastas lamang sa isang laro. Habang tinignan niya ito nakita niya ang pindutan sa baba na may nakasulat na kahit anong uri ng hayop ang lumabas sa palabunutan para makabunot ng isang ay kailangan ng 50 RP. Napasabi si Lloyd na ito ay walang katotohanan dahil meron na siyang isang RP ngayon. Mapapaisip siya ng mga hayop sa pantasya kung ano ang kanyang maisip ay tama at magiging kapaki-pakinabang ito bilang malalaking makinarya. Napasabi lamang siya sa kanyang sarili na kailangan niyang makakolekta ng mga RP at gagawin niya yun sa pamamagitan ng paghingi ng pabor galing sa mga pangunahing tauhan. Balik sa kasalukuyan hinampes ng matabang maniningil sa mesa at sinigaw ang pangalan ni Baron Frontera at nagsalita ito na kung hindi niya mababayaran ang kanyang mga utang tuturuan niya ito kung paano gawin. Alam niya ang magandang lugar kung saan maaaring ibenta ang kanyang asawa at pati na rin ang mga katulong. Nagulat si Baron sa mga sinabi nito. At may biglang nagsalita sa likod ng mga maniningil. At sabi nito na tama bang magpakita ito ng hindi magandang pag-uugali dahil ito ay maniningil. Ito pala si Lloyd at inakbayan niya ang matabang maniningil agad naman itong nagtaka kung sino ang umakba. Why sa kanya, tinanong ng matabang maniningil si Lloyd kung sino ito sabay tulak palayo. Tinawag si Lloyd ng kanyang ama at agad naman itong nakilala sa matabang maniningil na ito pala si Lloyd ang may PR problema sa pag-uugali at kaya pala ito sumali sa pag-uusap ng mga matatanda. Binyantaan si Lloyd sa matabang maniningil na kung hindi siya aalis at sumagot naman si Lloyd na ipakita niyo muna ang inyong mga liham paanyaya. Napatanong lamang ang matabang maniningil na ano. Agad namang sumagot si Lloyd ng isang batas sa Kaharian Law Article 3 Section 6 at sabi sa batas ay ang bawat maharlika sa palasyo ay may karapatan na protektahan ang kanilang karapatan at interes. Ang pagpasok sa mansyon ng mga maharlika ay matatawag na nanghihimasok at ito ay nakasulat sa batas. Sumigaw lamang ang matabang maniningil na anong kalokohan ang kanyang mga sinabi at sabi din ng payat na maniningil na hindi siya nakarinig ng ganyang batas. Sabi ni Lloyd na hindi niyo ba alam bakit hindi natin sabay alamin? Tinawag niya si Habil at agad naman itong binuksan at pumasok. Sabay sabi ni Lloyd na putulin ang braso sa mga nanghihimasok na may seryusong muka. Agad namang binuno ni Habil ang kanyang espada at nagulat ang dalawa sabay sabi ng payat na maniningil na nababaliw na ba kayo gusto nyo bang pumunta sa korte? Kaya sinabihan lang ito ni Lloyd na ang sabi niya sa kanila kanina na sabay nilang suriin ang nakasulat sa batas. Dagdag pa nito na tignan nila kung sinong panig ang mapapapunta sa korte habang nabunat na ni Habil ang espada, napasigaw naman sa takot ang dalawang hanggal na maniningil at sabi naman ng matabang maniningil na naisip niyo ba kung anong problema ang inyong kaharipan kapag gawin niyo yan at sabi rin ng payat na maniningil. Napagsisihan niyo ito, sabay pinagpawisan sa takot at umalis. Napasabi lamang si Lloyd na lahat ng iyon ay walang katotohanan na may loko-lokong muka. Tinawag si Lloyd at si Habil ni Baron at natatakot na sinabi kung anong kalokohan ang kanilang ginawa ngayon lan. G at ito ay hindi makakapagpakalma sa sitwasyon ngayon. Habang nagsalita si Baron biglang nilagay ni Lloyd ang isang supot ng bagay sa mesa ng Baron at nagtaka ang Baron kung ano ito. Sinabi ni Lloyd na ibibigay niya ang pang-unang bayad na natanggap nito pero para lang ito ngayong buwan at malaking halaga ito. Napatanong si Baron na pang-unang bayad. Tumanggap ka ba ng pera galing sa mga tao?
Dagdag pa nito na nangingikil kabagayan nito, nagsalita naman si Habiel na huwag kang mag-alala Panginoon, dahil sinubaybayan niya si Lloyd at tinupad niya ang pangako niya sa mga tao, habang tinignan ng B. Aaron si Habiel napasabi ito ng mukhang nagsasabi naman ito ng totoo base sa kanyang ekspresyon kaya pinagkakatiwalaan niya ito. Nagpaalam na silang dalawa at ang Baron ay hindi tahimik lang, habang lakad sinabihan kay Habiel si Lloyd na paano siya natuto tungkol sa batas. Sabi ni Lloyd na nakita niya lang yun at sa isip niya na nakita niya talaga yon, dahil sa nabasa niya sa nobela galing kay Habi. Pagkatapos mamatay ng magkasintahan ang dalawang maniningil ay gustong hukayin ang kanilang mga bangkay at ibenta ito. Sa panahong yun si Habiel ay nagsalita ng batas na kagaya ng sinabi ni Lloyd K. Anina na sa kaharian ng Maharlika Law Article 3 Section 6 at sabi sa batas ay ang bawat maharlika sa palasyo ay may karapatan na protektahan ang kanilang karapatan at interes at pagkatapos niyang sabi. Hinyun pinutol niya ang ulo ng maniningil sa isang hiwalang, at pagkatapos nun si Habiel ay nililiti sa korte at napatunayang walang sala. Napapangiting inisip na lang ni Lloyd na may benepisyo pala Nang pagbabasa ng nilalaman ng nobela at sa bagay pad-ating na ang palatandaan, lumabas ang system na may nakalagay na ang favorable impression ni Baron ay dumagdag ng 6 at ang nakuha niyang RP ay 60 dahil sa pagpapabuti ng relasyon niya sa pangunahing tauhan, ngayon ang kasalukuyang RP ni Lloyd ay naging 61 na. Ninaasahan na niya ito at malapit na niyang makuha ang mga hayop sa pantasya.